kami nagsusulong ng mga proyekto sa pagbasa at pagsulat dahil mahalaga ito sa atin. Mas magiging maganda po pala ang kinabukasan ng isang tao kapag marunong siyang magbasa at magsulat. Oo, kaya kung kayo ay mayroong pagkakataong matuto, samantalahin niyo yun. Kuya Eric, Bible story na po. Sige, umpisahan natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pakikipagtagpo ni Jacob sa kanyang kapatid na si Esau. Nagpasugo po si Jacob sa unahan niya para magsalita kay Esau. Pero natakot po si Jacob nang malaman niya po may kasama po si Esau ng 4 na raang tao na sumasalubong din po sa kanya. Oo, kaya binahagi ni Jacob yung mga taong kasama niya sa 2 pulutong, pati na rin yung mga alaga niyang hayop. Para kung yung isang pulutong ay saktan ni Esau, yung isang pulutong naman ay makakatakas sa kanya. Eh kung ganun po, may ginawa po bang paraan si Jacob para magkausap silang magkapatid? Oo, dahil sa pangyayaring iyon, nakiusap si Jacob sa Panginoon. At kumuha nga siya ng mga alaga niyang hayop na maipagkakaloob niya para kay Esau. Eto, basahin natin ang nakasulat sa Henesis sa 32, 9 hanggang 21. At sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan, at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kabababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinaanan ko ang hordang ito. At ngayoy, naging 20 ako. Iligtas mo ako. Ipinamamanhi ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang ina, pati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling, at gagawin ko ang iyong binihi na parang buhangin sa dagat, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. at siya ay nagparaan doon ng gabing yaon, at kumuha ng mayroon siya na ipagkakaloob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae at 20 lalaking kambing, 200 tupang babae at 20 tupang lalaki, 30 kamelyong inahin na pati ng kanilang mga anak, 40 baka at 10 toro, 20 asna at 10 anak ng mga yaon, at ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan. Bawat kawan ay bukod. At sinabi sa kanyang mga bataan, Lumagpas kayo sa unahan ko, at iiwanan ninyo ng isang pagitan ang bawat kawan. at iniutos sa una na sinasabi, Pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid, at ikaw ay tinanong na sinasabi, Kanino ka? At saan ka paroroon? At kanino itong nangasa unahan mo? Kung maggagayoy sasabihin mo, sa iyong lingkod na kay Jacob, isang kaloob nga na padala sa aking Panginoong kay Esau. At narito, siya'y nasa hulihan din naman namin. at iniutos din sa ikalawa at sa ikatlo at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi, Sa ganitong paraan, sasalitain ninyo kay Esau. Pagkasumpong ninyo sa kanya, at sasabihin ninyo, Saka narito, ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, Paglulubagin ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha. Marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon isinaunahan niya ang mga kaloob, at siya'y natira ng gabing yaon sa pulutong.
Wow, ang ganda naman po ng ginawa ni Jacob. Humingi po siya ng tulong sa Panginoon para mailigtas po siya sa kamay ng kanyang kapatid na si Esau. At kumuha rin po si Jacob sa kanyang pag-aaring hayop upang may pagkaloob niya kay Esau. Alam ko na po, Kuya Eric, kung bakit po yun ginawa ni Jacob. Talaga? Ano yun? Ginawa po yun ni Jacob para mapahupa at mapayapa niya po ang galit sa kanya ng kanyang kapatid. Oo, ganun nga. Kasi iniisip ni Jacob na baka may galit pa rin sa kanya ang kanyang kapatid na si Esau. Eh, ano po bang sumunod na nangyari, Kuya Eric? Uy, talagang interesado kayo ha. Sige, bukas yan ang ating aalamin kung loloobin ng Panginoon, kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Sa araw na ito, natutuhan natin ang kahalagahan ng pagbabasa at pagsusulat. Kaya naman, pagsikapan natin ang matutunan ang pagbabasa at pagsusulat dahil para din ito sa atin. At huwag nating kalilimutan na ang pagbabasa ng Biblia ay para sa ikatututo rin natin. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Roma sa 15 at 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Bukas, kung loloobin ng Diyos, tungkol naman sa health literacy ang pag-aaralan natin. Alamin natin ang kahalagahan kung bakit dapat ay may alam tayo tungkol sa ating kalusugan. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, tagpulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman
Hanggang dito mga bata, bukas kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. We'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. We'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Meron na tayong pencil holder. Ang galing, diba? Bukas, kung loloobin ng Diyos, aalamin naman natin ang iba't ibang kaalaman tungkol sa kalusugan. Hanggang sa muli, dito lang sa Ben si Biko! Ben si Biko!